Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-siyam sa buwan ng Hulyo taong 2025. At sa ulo ng mga balita, dating NCIP Commissioner Lagtung Pasag, bagong IPMR sa 12 sangguniang panlalawigan. St. Benedict Chaplaincy, isang ganap ng parokya nakalipas ang 32 taon. At Armor Rock Extraction Ordinance, pinawalang bisa ng 12 sangguniang panlalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Camera Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, bahagi ng pagdiriwang ng World Population Day bilang pagtugon sa pagpapalawak ng kamalayan sa mga kaugnay na usapin, humarap sa lokal na mga mamamahayag ang Commission on Population and Development Mimaropa sa pangunguna ni Regional Director Reynaldo O. Wong. Ang press conference ay pinamahalaan naman ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Ang World Population Day ay isang taon ng kaganapan na ipinagdiriwang tuwing ika-11 ng Hulyo bawat taon na naglalayong itaas ang kamalayan ng mga pandaigdigang isyu sa populasyon. Bahagi ng pagdiriwang bilang pagtugon sa pagpapalawak ng kamalayan sa mga kaugnay na usapin, humarap sa lokal na mga mamahayag ang Commission on Population and Development Mimaropa sa pangunguna ni Regional Director Reynaldo Wong. Ang press conference ay pinamahalaan naman ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Binigyan tema ito na Empowering Adolescents and Youth Conversations on Reproductive Health and Informed Family Choices. Ayon kay Regional Director Wong, patuloy ang kanilang panawagan ng pagkakaisa ng bawat isang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at sa lahat ng mga lider ng iba't ibang sektor na kumilos at palakasin ang mga programa para sa mga kabataan. Kabilang sa natukoy ng mga kinaharap na usapin dito ay ang economic insecurities, gender inequality, limited healthcare and education, climate crisis and conflicts at iba pa. Young people are already driving change. Nakita po natin yan itong nakaraang eleksyon na kung saan kumilos ang ating mga kabataan upang iluklok ang mga sa tingin nila ay mga karapat-dapat. But, on the other hand, they face major obstacles. Economic insecurity, gender inequality, limited healthcare and education, climate disruption and conflict. A United Nations Population Fund YouGov survey of 14,000 people in 14 countries found that most respondents wanted more children, but were prevented from doing so by social, economic, or health barriers. Ibig sabihin, dahil walang kasiguruhan, ang magiging future ng kanilang magiging anak, nagpipilitan yung ibang mga couples na mag-anak na yung sapat lamang sa kanilang kinikita o yung ma-afford na buhayin. To respond effectively to global population trends, leaders must prioritize the needs and voices of young people. They need more than services. They need hope, stability, and a future worth planning for. As one youth activist told the United Nations Population Fund, young people are not just thinking about their future children. They are thinking about the world those children will inherit. Supporting their rights is key to sustainable development, peace, and human dignity.
Kasama ni POPCOM Regional Director Wong na humarap sa media si Calapan City POPCOM Officer Dr. Teresita Bulor, City Health Officer Dr. Lisa Lianto at si Calapan City Administrator Angel Navarro na nagbigay rin ng kanyang mensahe at suporta sa mga programa ng nasabing ahensya. Samantala, 46 na bagong talagang opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology, MIMAROPA, ang nanumpa. Pinangunahan ni Regional Director Jail Senior Superintendent Clarence Mangyangao ang seremonya ng panunumpa at malugod na tinanggap ang mga bagong jail personnel na magpapatibay sa pamamahala at operasyon sa seguridad ng mga piitan sa buong rehiyon ng MIMAROPA. 46 na bagong talagang opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology, MIMAROPA, ang nanumpa sa isang seremonya sa Ebron Covered Court, Barangay Gulod, Labak sa lungsod ng Batangas nitong Miyerkules, 16 ng Hulyo. Pinangunahan ni Regional Director Jail Senior Superintendent Clarence Mangyangao ang seremonya ng panunumpa at malugod na tinanggap ng mga bagong jail personnel na magpapatibay sa pamamahala at operasyon sa seguridad ng mga piitan sa buong rehiyon ng MIMAROPA. Kasama ng kanilang mga pamilya ang mga opisyales mula sa BJMP Regional Office MIMAROPA ang mga bagong jail officers sa pagdiriwang na mahalagang yugto sa kanilang karera. Binigyan din ni Director Mangyangao ang bigat ng kanilang panunumpa sa pagsasabing ang panunumpang ito ay hindi basta formalidad kundi isang taimtim ng pangako na igalang ang batas, panatilihin ang dignidad ng tao at maglingkod ng hindi natitinag na integridad. Sa ulat naman ni BJMP MIMAROPA Regional Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Angno, umabot na sa 672 ang kabuang bilang ng mga jail officer ng BJMP MIMAROPA na nangangasiwa sa 19 na district, city at municipal jails. 2 niya ang kanilang pangunahing misyon. Tiyaking ligtas at makatao ang sentensiyang pagkukulong at pagbibigay ng oportunidad para sa pag-unlad ng mga persons deprived of liberty sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay sa kakayahan at mga programang rehabilitasyon na naglalayong matagumpay na maibalik sila sa lipunan. Makalipas ang 32 taon, isa ng ganap na parokya ang St. Benedict Chaplaincy. Formal itong inanunsyo at kinilala kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Benito na karaang 11 ng Hulyo na pinangunahan ni Most Reverend Bishop Moises Cuevas ng Apostoliko Vicariato ng Calapan. Makalipas sa 32 taon, isa ng ganap na parokya ang St. Benedict Chaplaincy. Formal itong inanunsyo at kinilala kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Benito na karaang 11 ng Hulyo na pinangunahan ni Most Reverend Bishop Moises Cuevas ng Apostoliko Vicariato ng Calapan. Kaalinsabay ito ng rito ng canonical na pag-aangat bilang ganap na parokya ay itinalaga rin bilang unang kura paroko ng St. Benedict Parish, si Reverend Father Jimson Ruga. Siya ang 11 at huling chaplain ng SBC bago ito naging parokya. 2 taon ng pagiging chaplaincy, pinagkaloob ni ng ating Most Reverend Bishop Moy na maging parokya ang St. Benedict. Maraming salamat Bishop Moy na binigyan diin mo na ang pag-aangat na ito ay biyaya na ipinagkaloob sa pag-ibig kabutihang loob ng Diyos. Thank you to your visionary leadership, yung compassionate heart, dahil nung nakaraang reshuffling, ang aking hiling sa obispo ay maging assistant parish priest. Pero sabi ni Bishop Boy kanina, tingnan mo Father Shane, ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay parish priest, naging parish priest ka. And thank you, Bishop, to your nurturing spirit, to your wisdom and counsel, which always point us to the Spirit of God. Thank you, Bishop Moy. Salamat sa mga kapatid na pari, klero na dumalo at sumaksi sa pagtituloy. Thank you, our brother priests. Thank you sa mga ADD sisters at Benedictine sisters. At thank you din sa kapamilya ko na dumalo, si Father Raymond at si Edmond, na CBCP Coordinator ng My Grants. Salamat sa inyong pagdalo.
Samantala, itinatag ang St. Benedict Chaplaincy noong taong 1993 sa pangunguna ng dating obispo ng Calapan, Bishop Emeritus Marlito Cahandic. Ito ay itinatag matapos hatiin na nasasakupan ng Santo Niño Cathedral at bilang tugon sa panawagan ng Second Plenary Council of the Philippines na magtatag ng mga Kristiyanong kapitbahayan sa mga lugar na patuloy ang pagdami ng mga Katoliko. Dito pinagsama-sama ang Sitio Bulalo ng Barangay Balite at mga barangay ng Lalud, Tawiran at bahagi ng Camilmil sa isang bagong sambahayan na tinawag noong una bilang BLTC Chaplaincy, kung saan ang kahulugan ng BLTC ay Bulalo, Lalud, Tawiran at Camilmil. Matapos ang misa, isang masarap at makabuluhang salo-salo ang naganap bilang pasasalamat at pagdiriwang na rin sa kapistahan ni San Benito. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dating NCIP Commissioner Lag Tumpasag, bagong IPMR sa 12 Sangguniang Panlalawigan. Sa pagsimula ng paglilingkod ng 12 Sangguniang Panlalawigan, may bagong kinatawan ang mga katutubo o Indigenous Peoples Mandatory Representative sa katauhan ni dating National Commission on Indigenous People Commissioner Lag Tumpasag. Pinalitan ni Pasag si dating IPMR Ahop Agate. Sa pagsisimula ng paglilingkod ng 12 Sangguniang Panlalawigan, may bagong kinatawan ng mga katutubo o Indigenous Peoples Mandatory Representative sa katauhan ni dating National Commission on Indigenous People Commissioner Lag Tumpasag. Pinalitan ni Pasag si dating IPMR Ahop Agate. Tatayo siya bilang isang ex-officio member ng Provincial Board kasama ang mga pangulo o kinatawan ng Provincial Councilors League, Association of Barangay Council at ang Sangguniang Kabataan. Ayon kay Bukal Pasag, malaki ang responsibilidad niya bilang kinatawan ng 7 tribo ng mga katutubong mangyan sa lalawigan. Nais niyang isulong sa kanyang panunungkulan ang mga batas at polisiya na mangangalaga at magbibigay ng proteksyon sa usapin ng lupang ninuno, edukasyon ng mga katutubo, pagpapalakas at pagpreserba sa kanilang kultura, at ang tamang serbisyo ng pamahalaan para sa kanilang hanay. So ang aking pong hangarin dito sa Sangguniang Panlalawigan, yung mga usapin ng mga mangyan patungkol sa kanilang karapatan, sa kanilang teritoryo, sa kanilang lupain ninuno, edukasyon, serbisyong panlipunan, kultura ay aking dadalhin sa Sangguniang Panlalawigan upang maaksyonan, upang mabigyan ng kaukulang programa at ordinansa kung kinakailangan para proteksyonan ang kanilang karapatan sa kanilang lupain ninuno, sa kanilang kultura, sa kanilang edukasyon at sa buong kanilang kagalingan ng mga mangyan. Isa kaganito na bigyan ko dito, tuwalip yung education.
karamihan sa mga mangyan ay hindi pa masyado educated. Kasi kapag na-educate sila, doon na magsimula ang kanilang awareness, ang kanilang kalinisan, ang kanilang pangkabuhayan, at ang kanilang kakayahan kung paano pamunuan ang kanilang tribo. So yun ang pinakakuan. At pangalawa, siguro yung kasiguran sa kanilang teritoryo o rupang yun, yung Certificate of San Domingo, CADTI. At isa rin sa inisip ko dito yung San Domingo Sustainable Protection Plan na ito yung dapat dalhin ng mga IPMR sa Sangguniang Barangay, Sangguniang Bayan at lalong higit sa Sangguniang Panglalawigan upang ito'y may sama sa comprehensive land use plan ng ating pamahalaan. Pahayag pa rin ni Board Member Pasag, mahalaga rin para sa kanya ang usapin ng kalikasan. Ang kalikasan at mga katutubo ay iisa. Asahan na niya sa 12 Sangguniang Panlalawigan ang pagbabalangkas pa ng mga ordinansa at resolusyon na magtataguyod sa kapakanan, kalakasan at kagalingan ng mga katutubo sa lalawigan. Samantala, pinawalang bisa na ng 12 Sangguniang Panlalawigan ng Armor Rock Extraction Ordinance o ang Provincial Ordinance No. 145-22. Ang pag-repeal o pagpapawalang bisa nito ay pinangunahan ni Board Member Rolando Ruga na matatandaan na isa sa mga pangunahing nag-akda ng nabanggit na ordinansa taong 2022. Matagal ko na po itong pinag-isipan, pinag-aralan, pinagdasal. Today, I stand before you with a clear conscience and a steady conviction to formally express my intention to pass a legislative measure for the repeal of the Armor Rock Extraction Ordinance. Pinawalang bisa na ng 12 Sangguniang Panlalawigan ng Armor Rock Extraction Ordinance o ang Provincial Ordinance No. 145-22 na may titulong An Ordinance Regulating the Extraction, Removal, and Disposition of Boulder-sized Volcanic Rock Float Deposits or Armor Rocks within the Province of Oriental Mindoro and for other purposes. 14 ng Hulyo, matapos ang kanyang privilege speech, isang motion ang inihain ni 2nd District Board Member Rolando Ruga. Ito ay ang pag-repeal o pagpapawalang bisa ng ordinansa sa Armor Rocks. Matatandaan taong 2022 nang ipinasa ng 11 Sangguniang Panlalawigan ang nabanggit na ordinansa at isa si Bukal Ruga sa may mga akda nito. Ang ordinansa ay umani ng batikos mula sa mga makaklikasang grupo kung saan ay isang rally pa ang naganap noon upang irehistro ang mariing pagtutol sa nabanggit na ordinansa. Matapos dumalo sa isang pagpupulong kaugnay sa usaping pagmimina at sa patuloy na kontrobersya na ikinakabit sa naturang ordinansa, inihain ni Bukal Ruga ang pagpapawalang bisa dito. Our governor supported this ordinance. I supported it. And I continue to support the broader goals of this administration for progress and sustainability. Matagal ko na po itong nasabi sa ating gobernador. And in fairness to the governor, when I again mentioned to him this intention yesterday, he told me, Bukal, kaysa mo ako dito at meron na akong ipinadalang sulat. At some point, a lawmaker must step back, listen and ask, is the law I helped pass still doing what is meant to do? And if not, do I have courage to help correct it? Even though I led in the number of ordinances and resolutions passed during my first term, and I believe I served honorably, I must admit, this ordinance has cast a shadow on that record for some. And in my second term, I want my name recorded as someone willing to revisit and repeal it. Laws are not monuments. They must reflect the present. They must adapt to truth. And they must resonate with the people. Dagdag pahayag pa rin ni Bukal Ruga, kung hindi naman nagagamit ang ordinansa, kung patuloy itong naghahati ng opinyon ng publiko, at kung ito ay tinuturing na banta sa paninindigan laban sa pagmimina, bakit pa niya ito kailangan panatilihin? Samantala, ayon naman kay Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez, ang hakbang na ito ay tugon sa pinagsama-samang tinig ng mga Mindoreño, religious groups, environmental and civil society organizations ukol sa proteksyon sa kalikasan at matagal ng paglaban sa mapansalang pagmimina.
Naging emosyonal naman sa kanilang pagtugon dito ang mga bukal na nanindigan noon laban sa nasabing ordinansa. Nagpasalamat ang mga ito kay Bukal Ruga, ganun rin sa taong bayan na hindi nila bumitiw sa pangangalaga at pagbabantay sa kalikasan ng lalawigan. Regular session of the 12th Sangguniang Panlalawigan is now adjourned. Sa ibang balita, matapos ang flag raising ceremony sa Calapan City Hall, inanunsyo ni City Mayor Doy Liachon ang pagbabago sa bagong taripa na ipinataw ng Calapan Water. Ayon sa punong lungsod, base sa kanilang kasunduan, sumang-ayon ang pamunuan ng Calapan Water na ibaba ito ng 40%. Matapos ang flag raising ceremony sa Calapan City Hall, inanunsyo ni City Mayor Doy Liachon na ang pagbabago sa bagong taripa na ipinataw ng Calapan Water. Ayon sa punong lungsod, base sa kanilang kasunduan, sumang-ayon ang pamunuan ng Calapan Water na ibaba ito ng 40%. Sa nakalipas sa buwan, lubang naramdaman at idinaing ng mga Kalapeño ang nasabing pagtaas ng taripa sa kabila ng hanggang sa kasulukuyan. Anila ay hindi pa rin naiinom ng maraming consumers ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Dagdag pa dito ang iba't ibang reklamo upang mariing tutulan ang pagtaas ng taripa. I met with the Calapan Water. And officially coming from me, you have seen this in Facebook, but then officially would like to tell you one of the important issues and significant issues now beleaguering our city right now ay yung water rate increase. No? As I said during the time that for the past 10 years now, allegedly, yung Calapan Water ay hindi nagtaas. No? Second, development costs amounting to more than 1 billion. And they have still loan sa bangko. At pangatlo, the water rate increase is not actually within the jurisdiction of the city government of Calapan, neither of the Sangguniang Panlungsod. We have always our right to make the opposition, and the Sangguniang Panlungsod made that opposition already. But then there was already the decision coming from NWRB. But with the representation of the city government, led by yours truly, I met them last week, and I'm grateful to them. Well, of course, this is in a compromise agreement, hindi naman lahat masaya. But then instead of the 100% increase by this water bill for the month of July, will definitely be decreased by 40%. No? So 40% po mababawas sa ating increase ng bill. Kasabay ring inihayag ni Mayor Doy ang matibay na paninindigan ng lungsod ng Calapan sa usapin ng dredging. Aniya, naglabas na ang Sangguniang Panlungsod ng kanilang resolusyon kaugnay dito at wala nilang anumang uri ng pagmimina ang pahihintulutan ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Calapan. Again, thank you Sangguniang Panlungsod because one of the policy statements of the city government of Calapan, especially the city of Calapan, is our position on the major environmental issue that's actually floating in the province of Oriental Mindoro. And then, led by the Vice Mayor, the Sangguniang Panlungsod also passed the resolution objecting and interposing opposition on any kind of sand dredging or mining dito po sa lungsod ng Calapan. No, salamat Sangguniang Panlungsod. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
yung satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa temang aasenso negosyo, angat kabuhayan, bagong Pilipinas, aktibong nakibahagi ang lungsod ng Calapan sa pagdiriwang ng MSME Week. Layo nito na itaguyod at suportahan ang mga maliliit at nagsisimulang negosyo sa lungsod upang lalong mapalakas at mapalago ang ekonomiya, gayon din tuloy na makalikha ng trabaho para sa Calapeño. Sa temang aasenso, negosyo, angat kabuhayan, bagong Pilipinas. Aktibong nakibahagi ang lungsod ng Calapan sa pagdiriwang ng MSME Week. Layunin nito na itaguyod at suportahan ang mga maliliit at nagsisimulang negosyo sa lungsod upang mapalakas at mapalago ang ekonomiya. Ganun din, tuloy-tuloy na makalikha ng trabaho para sa mga Calapeño. Pinangunahan ang pagdiriwang ng City Trade and Industry Department sa pamamahala ni John Margaret Lainez, CTID o IC. Katuwang ang Department of Trade and Industry, department heads, program managers at mga kawani ng pamahalaang lungsod. 27 local producers ang sumali at nakibahagi sa MSME Week na nagtampok ng iba't ibang produkto, gaya ng pagkain, damit, DIY accessories, books, mangyan products, fruits and vegetables at mga agri-products at marami pang iba. Isang magandang umaga, ang City of Calapan ay nakikibahagi sa selebrasyon ng MSME Week sa pangunguna ng Department of Trade and Industry na may temang Aasenso Negosyo, Angat Kabuhayan, Bagong Pilipinas. Bahagi ng selebrasyon ay ang ating simultaneous activity. Meron tayong isinasagawang trade fair na ongoing sa likod po ng ating executive building, City Hall Complex, na nagsimula po kahapon, July 9, at magtatapos po hanggang July 11. Ito po ay may 27 exhibitors at makikita, mabibili po dito ang ating mga lokal na gawang produkto. Bahagi rin ng pagdiriwang ang pagsasagawa ng baking skills training at workshop on financial literacy and access to financing upang maturuan ng tamang paghawak ng pera. 12 ng Hulyo ay nilunsad ng Kadre Mimaropa o Kapatiran ng mga dating rebelde sa Mimaropa. Isinagawa ito sa Tamaraw Hall sa Kapitolyo kung saan ay dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa tanggapan ng National Intelligence Coordinating Agency or NICA, Philippine Army, PNP, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at ilan pang konsernadong ahensya ng gobyerno. 12 ng Hulyo, inilunsad ang Kadre Mimaropa o Kapatiran ng mga dating rebelde sa Mimaropa. Isinagawa ito sa Tamaraw Hall sa Kapitolyo kung saan ay dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa tanggapan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Philippine Army, PNP, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at ilan pang konsernadong ahensya ng gobyerno. Sinimula ng programa sa pagbabahagi ng mga karanasan ng mga dating rebelde, partikular na ang mga miyembro ng Kadre Palawan. Anila ang pagbuo ng kadre ay nakaugat sa layuning pagkakaisa, magkaroon ng malinaw na programa at proyekto para sa mga tulad nilang nagbabalik loob sa pamahalaan. Ang okasyon na ito hindi lamang isang seremonya, ito ay pruweba na sama-samang pagsisikap at patunay na posible ang pagbabagong tunay kung tayo ay nagkakaisa sa layunin. Ang paglulunsad ng Kadre Mimaropa ay simbolo ng isang makapangyarihang pahayag, ang tuluyan ng wakasan ang insurrection sa buong rehiyon. Kayo na po ang maging tinig ng katotohanan sa inyong komunidad upang ituig ang maling impormasyon. Tulungan ang nalilinlang, pangalagaan ang kapayapaan at isulong ang kaunlaran. Nais rin nilang hindi masayang ang pagkakataon na sila ay makapagbagong buhay at magkaroon ng masaya at magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Bahagi ng programa rin ang panunumpa ng mga tatayong opisyales ng Kadre Mimaropa na pinamumunuan ni Sherwin Castigador mula sa Kadre Palawan.
nahahalal sa posisyon bilang ng kapatiran ng mga dating rebelde, kadre ni Maropa, ay sumusumpa na susundin ko at mahigpit na ipapatupad ang saligang batas ng samahan na aming pinagtibay. Ipapatupad ko ito nang walang pasubali sa lahat, nang walang pagtatanggi. Tulungan nawa ako at gabayan ako ng loob. Congratulations sa mga bagong halal na opisyal ng Kadre Maropa. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.